Hello at maligayang pagbabalik sa ating programa na Relax. Si Lord at ang mga santo ang bahala sa atin. Ito si JM at ngayon ay pakinggan naman natin ang mga pagbasa para sa paggunita sa mahal na Birhen ng Lourdes ngayong 11 ng Pebrero, araw ng paggunita sa mga may sakit. Pakinggan natin ang mga pagbasa ngayon sa paggunita sa mahal na Birheng Maria ng Lourdes. Ang ating unang pagpapahayag ay hango sa aklat ni Propeta Isaías, Kabanata 66, talata 10 hanggang 14. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat, magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa Kanya, tatamasahin ninyo ang kasaganaan Niya, tulad ng sanggol sa dibdib ng Kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem tulad ng pag-ariw sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Sa ating salmong tugunan, ang ating tugon ay pinupuri kitang lubusan ng lahat sa ating bayan. O pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pakiulit po, pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa inyo ang pagpapala ng Diyos ng kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ng Panginoon ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Tugon, pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunta nila ang kapangyarihan ng Diyos. Tugon, ang pananalig sa Diyos na nag-udyok ay pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Aleluya, aleluya. Birheng Maria mapalad sa pananalig mong tapat sa Diyos ng tagapagligtas upang sa iyo ay mahayag ang pag-ibig niyang tapat. Aleluya, aleluya. Ngayon ay dadako tayo sa ating mabuting balita para sa paggunita sa mahal na Birheng Maria ng Lourdes, at ang ebanghelyo ay hango sa ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 2, talata 1 hanggang 11. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may kasalan sa Cana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak.
Sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo ako pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Tuwing may 6 na tapayan, ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, "Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan." At pinunungan nila hanggang sa labi. Pagkatapos sinabi niya, "Sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nagaling iyon, bagamat alam ng mga katulong na sumalo ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking kinasal. Sinabi niya rito, "Ang una pong hinahain ay ang masarap na alak. Habang marami nang nainom ang tao, saka hinahain ang mababang uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak." Ang nangyari ito sa Kana Galilea ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa mamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon, pakinggan natin ang pagninilay sa isa sa mga commenters dito sa Awit at Papuri. Ayon kay Sherwin Yanoria, tunay na ang Panginoong Hesus ay Diyos at tao. Naipakita niya ang kanyang kapangyarihan na hindi sinasadya dahil sa pagkakataon. Kahit alam niya na siya ay anak ng Diyos at kayang gawin ang anuman, nanatili sa kanya ang pagiging mahinahon at masunurin sa kanyang ina. Napakagandang halimbawa ang pinakitang pagsunod ng Panginoong Hesus sa kanyang ina. Ang pagmamahal ni Hesus ang nangingibabaw at pagpapakumbaba ang nag-udyok upang sundin ang mahal na Birhen. Hindi naman may kakaila ang laki ng pananalig ng mahal na Birhen kay Jesus. Kaya naman, hindi binigo ni Jesus sa pananalig na ito. Kaya nga, humiling din tayo sa pamamagitan ng mahal na Birhen upang matupad ang ating panalangin kung ito ay makabubuti sa ating kaluluwa. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos, napakalaga ng pamilya dito. Naganap ang unang milagro sa tulong ng ating mahal na ina, ang Inang Maria. Mahal na Birheng Maria ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.